Konting saba, konting asukal, plus lumpia wrapper equals turon, all-time favorite natin. Kaya naman, ini-level up. Sa totoo lang, napakasimple lang naman ang kaligayahan natin tuwing merienda. Saba na may langka, binudbura ng asukal, binalot sa lumpia wrapper, iprinito. Turon, yon na yon. Sa pwestong ito sa Ermita, bago pa pagkaguluhan ng mga customer ang kanilang turon, nauna na ang mga bubuyog. Ang may-ari ng tindahan na sina Jocelyn at Dominga, hindi binubugaw ang mga bubuyog. Nahayaan lang nilang mga ito sa paniniwala nila mas napapatamis ng mga insekto ang kanilang turon. Sabi nila yan daw kapasarap yung bubuyog Dinadayo daw kami dahil sa bubuyog. Kay may honey daw yun. Ginaano ng stick sa loob para lumabas yung bubuyog kasi sumisiksik na siya sa loob. Paghapon na, kusa na lang silang nawawala. Tinitingnan naman namin kasi mahalata mo siya. Nawala na siyang itim sa loob. Makita mo siya kasi may itim siya pag mayroon pa siya sa loob. Kaya nga, maganda pag ginano mo siya ng steak kasi makuha mo siya lahat. It's really crispy, it's sweet, and the banana tastes really, really good. Fresh. I like how it's natural. Nakakaubos daw sila ng 800 piraso ng saging na saba o katumbas ng 500 piraso ng turon at banana cue kada araw na ibinibenta nila 15 pesos kada piraso. Kada araw sa kanilang kapital o puhunan na 2 to 3,000 pesos. Ang kanilang tubo, 5,000 pesos. Hindi na masama. Kasi sabi nila, yan ang kapaswerte sa inyo yung bubuyog na yun. Huwag niyo palisin. Malinis yung bubuyog. Kaya okay lang na lumapit at gumapong bubuyog doon sa mga kainan. Technically, hindi naman talaga yung asukal ang lalapitan nila. Pero ang nagpapalapit doon sa mga bubuyog, doon sa turon, yung nasa loob ng turon. Number 1, yung amoy ng langka. And number 2, yung hinog na amoy ng saging. Hindi niya ma-impluensyahan yung sweetness or sugar content. Pero yung mga matatanda, isa to sa mga paniniwala nila na kapag nilapitan ng bubuyog, tatamis at sasarap yung turon. Sinasabing ang mga Chino ang naka-impluensya sa ating mga Pilipino na maghanda ng turon. Meron siyang touch ng pagiging Chinese because of lumpia at meron siyang cultural background ng pagiging Filipino na lahat tayo mahilig sa saging. Pero alam nyo bang sa bahaging ito ng Malabon, iba ang tawag nila sa turon, Valencia. Iba rin ang hugis nito, tatsulok. Ang Triangulo, Valencia, ang kaisa-isang gumagawa nito, ang 72 anyos na ngayong si Lola Teresita, na mahigit 3 dekada nang ito ang itinitinda. Kakaiba siya, wala siyang kamukhang gumagawa. Nakita nung iba, parang gusto nilang bili. Ang nagpapa-espesyal daw sa Triangulo Valencia ni Lola, ang palaman nitong bikong pinipig na may langka. 12 pesos kada piraso. Pagbabalot, marami may gustong matuto niya. Siyempre, pangangalaga mo yung business mo, di ba? Mabenta ang tinda ni Lola. Mabilis magkaubusan, kaya ang ilang mga suki tumatawag o nagte-text na para makapagpa-reserve. Ayun yung masarap! Sakto naman ngayong Bear Month sa San Jose del Monte, Bulacan, ang turon ni May na pinalamanan ng puto bumbong. Kaya turon bongbong kayo riyan. Noong una nagbebenta lang ako ng puto bumbong. Kaya naisipan kong gumawa ng twist. Nagbebenta na rin ako ng turon, tapos nakita ko nga na marami pa akong wrapper. So inisip ko ano yung pwede pa na ibenta na may puto bumbong pa rin. Sa halip na ube ang ihalo sa malagkit na kanin, ang gamit ni May, ube candy.
Kada pack ng turon bumbong na may lamang 4 na piraso, 50 pesos na ibibenta ni May online. Gumawa na rin siya ng turon bumbong na mas maliit sa halagang 5 pesos kada piraso. Lasang-lasa sa cheese. Sa Calamba, Laguna naman, bukod sa turon, may isa pa silang sikat na merienda. Para itong pancake na gawa sa kamoteng kahoy na kung tawagin nila saludsod. Pero si Francisca, parehong paborito ang saludsod at turon. Kaya para sabay niya itong matikman, pinag-isa niya na lang ang sarili niyang recipe ng turon de saludsod. Ike-Jess na yan! Nag-try po ako at pinatikim ko sa mga apo-apo, sa mga kaibigan. Nagustuhan po nila yung lasa. Ang ginadgad na balinghoy o kamoteng kahoy, hinaluan ng hiniwang saging at saka tinimplahan ng pulang asukal. Binalot sa lumpia wrapper at iprinito. Iluluto mo agad pagkatapos ibalot kasi magtutubig yung balinghoy. Masarap po siya, tamang-tama lang po yung tamis. If it ain't broke, don't fix it. Masarap na ang turon. Huwag nang pakialaman pa. Pero kung ganito naman ini-level up, sino ba naman ang makikipag-debate? Ibang-iba naman ang turon ng mga taga-Naga. May palaman itong keso, ube, tsokolate at langka. Meron din silang halo-halo turon. At dahil mga Oragon ang kanilang turon, may palaman ding Bicol Express. Hot! Kahit mahal ang sili. Ulam o merienda? Sige na nga. Hayaan na lang natin ang mag-asawang Eva at Felipe na mag-eksplika. Sabi ko, ano kaya lagyan natin ng cheese? Ano kaya lagyan natin ng ube? Ano kaya lagyan natin ng ganun-ganito? So, lahat na sinasabi nila, tinatry ko. Pumatok ang kanilang bersyon ng turon. Ang dati nilang maliit na tindahan, naging restaurant. Nakapagpundar din sila ng lote at mga sasakyan. Pinag-iipunan na rin nila ngayon ang kanilang dream house. Faith and hard work, dapat magkasama. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.